Hoy, nakita nyo ba yung bagong professor sa medical building? My gosh! Ang hot! Oo nga, balita ko dati raw nag-aaral yun dito. Tara, tingnan natin dali. Mga naririnig kong usap-usapan ng mga estudyante dito sa loob ng campus. Yung iba pa nakikita kong panay-pahid ng mapupulang lipstick sa kanilang mga labi. Anong meron? Tanong ko sa isang estudyante nang makasalubong ko sa hallway. May gwapong professor daw sa med building, kaya ayun nag-uunahan sila papunta doon para makita lang. Talaga, curious man pero hindi na ako nag-abala pang tignan, kasi magsisimula na ang unang klase ko. Gwapo raw. Baka mas gwapo pa dun si Doc Marvin, bigla naman akong namula nang maisip ko si Doc Marvin. Good morning students. I'm Dr. Marvin Mendez, and I'm your temporary professor in biophysics for 1 month. Good morning Dr. Marvin, masayang bati ng mga estudyante. Mas marami ang mga estudyante ngayon sa klase niya, at karamihan ay panay babae. Napansin naman yun ni Marvin, kung kaya't gumawa siya ng paraan para masiguro na estudyante ang iba doon. Dahil ang pagkakasabi sa kanya ni Dr. Galvez, ay 20 students lang ang bilang ng estudyante sa klase niya, kaya nagtaka siya bakit sobra sa 20 ang estudyante na naroroon. When I call your name, please stand up, okay? Para alam ko na isa kayo sa mga estudyante dito sa klase ko. When I didn't call your name, it means you're not belong in this class, so you better leave. Istriktong wika niya sa mga estudyante, dahil sa sinabing yun ni Marvin dali-daling lumabas ang iba, at hindi na hinayang magtawag pa siya. Pagkatapos lumabas ng iba, ay nag-attendance na siya kaagad. Hi Maybelline. Terrace sa canteen. Yaya ni JK sakin pagkalabas ko sa aking classroom. Kakatapos lang ng klase ko, at pinuntahan niya ako dito sa aming building. Magkaiba kami ng course, minsan hindi kami nagkakasabay ng break time, kaya ibang kaibigan ko ang kasama ko kapag wala siya. He's an engineering student, medyo malayo ang building niya sa amin, pero matyaga pa rin niya akong pinupuntahan kapag libre siya. Wala ka na bang klase? Tanong ko habang naglalakad kami papunta sa kantin, na siya din namang nakaakbay sakin. Mamaya pa naman, bakit ayaw mo na ba ako kasabay? Nagtatampong wika sakin ni JK na nakanguso pa. Ano ka ba? Wala naman akong sinasabi, tinatanong ko lang naman, sabay irap ko dito. Siya nga pala JK, meron daw bagong professor sa med building. Ang pogi daw. Kinikilig kong sabi. Kailan ka pa naging interesado sa pogi? Ako nga hindi yumobre sa'yo natahimik ako sandali sa kanyang sinabi at binalingan siya. Naguwapuhan naman ako sa'yo noon pero never mo ako naging crush. Natameme akong bigla, totoo naman kasi ang sinabi niyang iyon. Naguwapuhan naman talaga ako sa kanya noong una ko siyang makilala noong high school kami, pero never ko siya naging crush. Pumipili kami ni JK ng order namin, habang hawak niya ang isang kamay ko. Wala namang mali siya ang ginagawa namin na yun, kasi simula pa lang noon ay ganun na kami, akala pa ng iba ay magkasintahan kami, dahil sobra raw kaming sweet. Tapos na kami umorder at uupo na sana kami sa aming mesa, nang mapansin ko ang katabing mesa namin sa kanan. Nagulat ako nang makilala siya, at nanlaki rin ang kanyang mga mata sa gulat, nang mapadako ang tingin niya sakin. Dr. Marvin. Napatingin din si JK sa kanya na tila may pagtataka. You're a student here. Bungad ni Doc Marvin na nakataas ang isang kilay. Doon ko lang din napansin ang kasama niya, maganda ito at maputi, maikli ang buhok at balingkinitan ang katawan. Yes po Doc Marvin, so ikaw pala yung sinasabi ng mga estudyante na bagong professor. Yes, tipid niyang sagot, but just for a month only, hindi rin ako magtatagal dito. Good, hindi ko na need pumunta ng ospital para makita ka. Frank ang sabi ko na ikinagulat nilang lahat. Tumikim muna si Doc Marvin bago ulit nagsalita. Will you please eat first? Sorry, nangingiti kong sabi. Hi, kahit kailan talaga napakasungit. Kailan ko kaya siya makikitang ngumiti man lang sakin? Kumusta ang first day bro? Bungad sakin ni Wallace pagka-uwi ko ng bahay, at nasa salas kasama ang aking ama. Okay lang, hindi naman ganun kahirap magturo, sabay pabagsak kong upo sa couch. Maraming chicks. Tinitigan ko naman ito ng matalim, at mukhang nagpipigil naman siya ng tawa.
Siya nga pala iho, pumunta kanina dito si Christine at hinahanap ka, sabi ko nagtuturo ka muna sa Southville University, sabay higop naman nito ng kape. Why did you tell her dad? Iho, she wants to make up to you. We're done already. Because tito she loves someone else, sabat naman ni Wallace na ikinahilot ng sentido ko. Minas man ako sa kanya, wala namang saysay, dahil hindi ko naman mapipigilan ang kanyang kadaldalan. Really iho? But, Dad, I'm tired, I just want to rest. Putol ko sa anumang sasabihin pa niya, alam kong ipipilit na naman niya sakin si Christine. Umakyat na ako sa aking kwarto, hinubad ko ang suot kong long sleeve at pantalon, at pumasok sa banyo para maligo. Kakatapos ko lang din maligo, at tinutuyo ko ang aking buhok ng tuwalya nang may biglang kumatok. Pinagbuksan ko ito at bumungad si Wallace, pumasok naman kaagad ito sa loob, at naupo sa gilid ng aking kama. Bakit hindi ka pa umuuwi? Duty ka pa bukas, di ba? Patuloy pa rin ang pagpatuyo ko ng aking buhok. Tito Cedric wants me to convince you. Convince what? Tanong ko kay Wallace, na alam ko na ang ibig niyang ipahiwatig. Gusto niyang makipagbalikan ka kay Christine, bamantong hininga muna ako bago sumagot. Why? Gusto ka na niya mag-settle down ka, at mabigyan daw siya ng apo. Nangingiti niyang sabi habang nakatitig sakin, at tinitignan ang magiging reaksyon ko. Wala akong balak, umupo naman ako sa study table ko, malapit sa aking kama. I know, saka sabi ko sa kanya hindi kita kayang pilitin. At sinabi ko na rin sa kanya ang totoo. Nagulat naman ako sa sinabi niyang iyon, at nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsasalita. Alam mo naman si Tito, desperado ng magkaapo, naiiling niyang sabi habang natatawa pa. Nagkita na naman ulit kami. Who? That annoying girl, I smirked. Really? Nanlaki pa ang mata niya sa gulat, at tumayo sa harapan ko, habang nakaupo ako sa aking study table. I knew it bro, siya talaga ang susi. Shut up Wallace. Saway ko sa kanya. Malay mo bro kasi lagi kayo pinagtatagpo. That was a coincidence. Hindi ka ba nagtataka? Her name is Maybelline, hindi kaya siya na yung hinahanap mong Lynn? Matagal ko siyang tinitigan, binabasa kung seryoso ba siya sa sinasabi niya. That's impossible Wallace. Ikaw na rin ang nagsabi na maraming pangalang Lynn. Malay mo naman bro, kapag siya ngayon, I cut him off. Umuwi ka na nga. Inaantok na ako, sabay tayo ko at tinutulak-tulak ko na si Wallace palabas ng aking kwarto, wala na siyang nagawa kung hindi magpadala. Nang makalabas na siya ng kwarto, humiga na ako sa aking kama, at saglit na nakatitig sa kisame, what if she is? Bamantong hininga ako sa isiping iyon, at pumikit ng mariin. Kalaunay dinalaw na rin ako ng antok. Isang linggo na ang lumipas, ay ganun pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Laging nagsusungit lalo na kapag kinukulit ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay lalong lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, hindi ko pa naman siya gaanong kilala. At sa unang kita ko pa lang sa kanya ay tumibok na kaagad itong puso ko. Siya ang kauna-unahang lalaking nagpatibok nitong abnormal akong puso. Minsan nagagawi ako sa medical building, kung saan siya nagtuturo at pinupuntahan ko rin siya sa faculty. Pero sa labas lang ako. Masulyapan ko lang siya ay ayos na sakin, kahit hindi ko siya makausap, feeling ko buo na ang araw ko kapag nakikita siya. Masaya rin ako kasi araw-araw ko siyang nakikita sa school, pero mas lalo akong sasaya kapag nakita ko siyang ngumiti sa akin. At heto ako ngayon papuntang medical building ulit, para masilayan siyang muli bago ako umuwi. Papunta na ako sa faculty ngayon na may ngiti sa labi, dahil makikita ko na naman si Doc Marvin. Nasa tapat na ako ng faculty, at unti-unting sumilip sa salamin ng pinto, pero nagulat ako sa aking nasaksihan, iyong kasamang babae ni Doc Marvin noong minsan sa kantin, parang may pinag-uusapan silang seryoso. Nakatayo sila pareho, at nakaharap sa isa't isa, hindi ko lang marinig ang kanilang pinag-uusapan. At ang mas ikinagulat ko, ay ang pagyakap ni Doc Marvin doon sa babae. Sa nakita ko ay parang may kumurot sa aking puso, unti-unting nangingilid na ang aking mga luha, na maya-maya ay handa nang bumagsak. Bago pa ito bumagsak, ay may humigit na sa aking braso, at niyakap ako ng mahigpit.
Hindi ko na siya kailangan tingalin para mapagsino ito. Hinaplos niya ang aking buhok, at unti-unti ring tinapik ang aking likod. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala, malumanay niyang wika habang yakap pa rin ako. Unti-unti rin naman akong kumalas sa pagkakayakap sa kanya, nang hindi siya tinitignan. Ayoko siyang titigan baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, ay bigla na lang magsibagsakan ang aking mga luha. Let's go? Kanina ka pa hinahanap ni Kuya Mazer, kakatawag lang niya sakin, sabi ko pauwi na tayo, yaya niya sakin. Hinawakan na niya ang kamay ko at nagsimula ng maglakad, palabas ng building na yon. Habang nasa kotse kami ni JK, ay ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Bakit kailangan kong makita yun? Ano bang meron sila? Sa bagay baliwala rin naman kung magiging ganito ako. Dahil wala akong karapatang magselos. Pero bakit ang sakit? Ito na ba yung sinasabi ni Kuya? Nakasandal ako sa may bintana, at nakatingin lang sa aming dinaraanan, habang iniisip ko ang mga bagay na yon. Nanatiling tahimik kami ni JK, at hindi na siya nagtanong. Nang makarating kami sa aming bahay, ay kaagad din akong bumaba ng kotse, at sumunod din muna si JK para pumasok muna sa loob. Nakita kong nag-aabang si Kuya sa may salas, habang umiinom ng kanyang kape, kaagad naman niya kami sinalubong pagkapasok namin. How's my baby girl? Hinalikan naman ako ni Kuya sa noo, at binati si JK na nasa aking likuran. I'm fine Kuya, walang gana kong sagot sa kanya. Kuya akyat muna ko sa kwarto ko pagod kasi ako okay baby girl tatawagan na lang kita kapag kakain na. Tumango lang ako at umakyat na sa aking kwarto, hindi na ako nakapagpaalam kay JK, kasi anumang oras ay babagsak na ang kanina ko pa pinipigilang luha. Nang makarating na ko sa aking kwarto, ay doon na nagsimulang bumagsak ang aking mga luha, napaupo na lang ako sa likod ng pinto, at sinubsob ko ang mukha ko sa aking tuhod. Ganito pala kasakit, pero hindi pa rin ako susuko sa kanya. What happened to her? Nagtatakang tanong ni Mazer kay JK, nang wala na si Maybelline sa harap nila. Pagod lang siya Kuya Mazer, alam mo na ang dami nilang ginawa kanina. Paliwanag ni JK para hindi na mag-alala pa ang kuya niya, pero ang totoo ay alam niya kung ano ang dahilan. Maging siya ay nasasaktan sa nakikita kay Maybelline. Maya-maya ay nagpaalam na rin siya na uuwi na, sinabi nito kay Mazer na siya na lang ang susando sa dalaga, pumayag din naman ito. Marvin POV. Miss Andrea I don't know what to do, naguguluhang sagot ko kay Andrea, isa rin kasi itong professor sa naturang eskwelahan. Nag-confess siya sa akin na gusto niya ako, kaya laking gulat ko na lamang na bigla siyang nagsalita ng ganon. Mariin ko namang tinaggihan kaagad si Andrea, na siya namang ikinalungkot nito. I'm really sorry Miss Andrea, but I can't accept your feelings. Hindi mo naman kailangan sagutin kaagad iyong mga sinabi ko, malay mo naman magbago yung feelings mo, at ma-develop ka sakin. Naluluhang sabi ni Andrea. Nagpakawala muna ako ng malalim na buntong hininga, bago muling nagsalita. I'm sorry, iyon na lamang ang tangi kong nasabi kay Andrea. At nang napansin ko siyang umiiyak, niyakap ko na lamang siya, para kahit doon man lang ay mapagan ko ang kanyang kalooban. JKPOV. Kakatapos lang ng huling klase ko, at naisipan kong tawagan si Maybelline, pero nakapatay ang cellphone nito. Kaya napagpasyahan kong puntahan siya sa kanilang building, sakto nakita ko naman ang isa nitong kaibigan na si Mary, at tinanong kung nasaan si Maybelline. Sinabi nito na nasa med building na naman ito, at balak na naman puntahan si Doc Marvin. Mabibigat ang mga hakbang ko, habang papunta sa building na yon. Kaagad ko naman siyang nakita, dahil alam kong sa faculty siya pupunta. Hindi pa ako nakakalapit nang mapansin ko ang malungkot niyang mukha, habang nakatingin sa harap ng pinto. Ayokong nakikita siyang ganon, sanay akong lagi siyang nakikitang masaya. Unti-unti naman ang paglapit ko sa kanya, nang hindi niya napapansin. Nakita ko ang pangangilad ng kanyang mga luha, na anumang oras ay papatak na ito sa kanyang mga pisngi. Pero bago pa mangyari yun, ay kaagad kong hinaklit ang kanyang braso, at ikinulong sa aking mga bisig. Hindi ko gustong nakikita siyang umiiyak, dahil mas doble ang sakit sa akin noon. Tinignan ko naman ang salamin sa may pinto ng faculty,
kung saan ay kita ang loob noon. Nakita ko si Doc Marvin na kayakap ang isang babae. Habang nasa sasakyan ay hindi ko muna siya tinanong, dahil alam kong lalo lamang siyang masasaktan, dahil sa nakita niya. Nakarating kami sa kanilang bahay nang hindi nag-uusap, at panakanak ako siyang tinitignan, hahayaan ko na lang muna siya. Pagkarating ko sa aking apartment, ay hinubad ko kaagad ang suot kong uniform, at nagtungo sa banyo para maligo. Habang nasa shower ay hinahayaan ko lang bumuhos ang tubig sa aking katawan. Hindi ko mapigil ang isipin si Maybelline. Sa tagal naming magkaibigan, ay hindi ko man lang nakuha ang puso nito. Nagpapahiwatig ako sa kanya minsan, pero iniisip niyang biro lamang ito. Mahal na mahal ko si Maybelline pero hindi ako ang tinitibok ng puso niya. Kontento na ako na napapasaya ko siya at naalagaan siya. Gagawin ko ang lahat para kay Maybelline kahit na ikasasakit ko pa, basta makita ko lang siyang masaya. Hindi ko na malaya na unti-unti na palang pumapatak ang aking mga luha, kasabay ng pagpatak ng malamig na tubig sa aking mukha.